Noong una, walang pakialam ang tao sa ano paman ang nasa palibot nila as long as namuhay lang sila ng walang hidwaan sa ibang mga nilalang. Tulad sa dragon. Itong mga halimaw na ito ay hindi rin naman sila malulupit sa tao. Kadalasan ang mga dragon ay malayang namuhay sa mga kagubatan, mga ilog, o mga sapa. They were called gregarious or reclusive animal or solitary animal. Likas sa kanila ang mapag-isa. Normally, parang sa ibang mga nilalang, meron din silang breed type. May dragon na mga malalaki, may katamtaman lang, meron din namang mga maliit. Minsan, napagawi ang tao sa kagubatan kung saan doon madalas namuhay ang mga dragon. Walang intensyon na gawa ng masama ang mga iyon. Nananatiling ganon ang sitwasyon between man and the dragon that time. Siyempre, dahil malalaki ang dragon, inaasahan na ding meron itong malaking boka o tunog o atungal. Ayon pa sa mitolohiya, nagbubuga ito ng apoy. Ang di ko lang maintindihan, meron itong flammable gas or liquid sa loob niya. At siguro, may dala-dala itong lighter o igniter. Pangsindi sa oras na gusto niyang magpausok, di ba? Ano sa tingin nyo? Dumating ang panahon na napadalas ang punta ng tao sa gubat. At yan ay hindi nagustuhan ng mga dragon na madalas na rin silang nabulabog. Ilan ito sa mga breed ng dragon ayon pa rin sa sabi-sabi. May dragon na kulay dilaw. Meron din kulay silver. Kulay asul meron. Kulay berde. Abangan sa next video kung paano magalit ito mga dragon na ito. Thank you for watching.